Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay ng Pusong Sugatan Stories? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Clara at muli tayong maglalakbay sa mundo ng mga kwentong puso. Mga kwentong minsay masakit, minsay mapait, pero laging may aral at pag-asa. May mga sugat na mas masakit pa sa anumang pisikal na hapdi. Ang sugat ng pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan mo. Paano kung ang pag-ibig na akala mo'y kanlungan ay maging pugad ng lihim at kasinungalingan? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang pusong sinubok pero lumaban para sa katotohanan at para sa mahal sa buhay? Pirmahan mo, Maya. Ngayon na. Para sa lahat. Nanlamig ang dugo ni Maya. Bawat salita ni Doña Lilia ay parang yelong tumutusok kahit pakalmado ang tinig ng matandang Sandoval. Nakaupo si Gio sa kabilang dulo ng mahabang mesa, tahimik, nakatingin lang sa kanyang relo. Walang emosyon, walang reaksyon. Ayoko po. Mahina niyang sagot, ngunit matatag. Hindi ko pipirmahan. Kumunot ang noo ni Doña Lilia. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin na parang tinatadtad siya sa isip. Ang folder na nasa harap ni Maya, puno ng mga legal documents, ay biglang naging simbolo ng lahat ng kasinungalingan. Ito ang papeles na maglilipat ng mana niya sa pangalan ng ibang tao. Ang pamana na naiwan ng kanyang ama. Ang tanging alaala ng pamilyang minsan niyang pinanghawakan. At ang pinakamasakit, may clause na halos gagawing wala ang karapatan niya kapag may nangyaring masama sa kanya o sa dinadala niyang bata. Isang matalim na hininga ang pinakawalan ni Doña Lilia. Kung ganoon, Maya, malamig na sabi ng matanda, wala kang karapatan dito. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Para siyang sinaksak. Ang pamilyang akala niya ay yumakap sa kanya. Ngayon ay nagtataboy. Si Gio, ang lalaking pinili niyang mahalin, ang ama ng anak niya. Walang kibo, walang imik, parang isang estranghero. Ang bigat ng folder sa mesa, parang nakasakit sa kanyang puso. Umalis ka, ngayon din, bago pa lumala ang lahat. Bumulong ang utak niya. Hindi ito totoo. Subalit ang lamig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, ang bawat tunog ng bintanang nilapat, ay nagpapatunay na ang lahat ng ito ay totoo. Hinila niya ang kanyang maliit na bag. Wala siyang pera. Wala siyang mapupuntahan. Ang mundo niya biglang gumuho sa isang iglap. Nagmamadali siyang lumabas ng mansyon. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Ang malakas na ulan sa labas ay humalo sa kanyang luha. Bakit? Ano ang nagawa niyang mali? Ganito ba ang pagmamahal? Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang sa lamig kundi sa takot. Naramdaman niya ang matinding sakit sa tiyan. Ang anak niya. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya. Pagdating niya sa kondo, na minsan niyang tinawag na tahanan, nakita niya ang mga security guard na nakatayo lang. Parang wala silang nakita. Walang tulong, walang awa. Habang bumababa siya sa elevator, ang bawat paggalaw ng sasakyan ay parang pabilis ng pabilis, kasabay ng kabog ng dibdib niya. Ang ilaw sa lobby ay tila lumabo. Ang kanyang cellphone halos wala ng load, walang contact, walang malalapitan. At paglabas niya sa lobby, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Isang anino sa dilim, isang mabigat na yapak, kasabay ng pagtama ng ulan sa lupa. May sumusunod sa kanya. Sigurado siya. Ang pamilyang nagtapon sa kanya. Hindi pa tapos ang kanilang laro. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, parang ayaw huminto. Bawat patak ay tila humahampas sa kanyang puso. Naglakad si Maya, walang direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Ang takot na may sumusunod ay nagpapabilis ng kanyang paghinga.
Walang taxi, walang jeep. Tanging mga nagmamadaling kotse ang lumalampas. Walang pumapansin sa isang babaeng buntis na basang-basa sa gitna ng gabi. Naalala niya. Isang pangalan ang sumilay sa kanyang isip. Attorney Rafael Del Mundo. Ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Hindi siya sigurado kung nasaan ang opisina nito. Pero sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, iyon ang tanging liwanag. Nakarating siya sa Quezon City, basang-basa, giniginaw, at halos mawalan ng malay. Ang opisina ni Attorney Rafa ay luma, amoy kape at lumang papel, malayo sa mamahaling tanggapan ng mga Sandoval. Nag-aalangan siyang pumasok pero ang lamig ng labas at ang pagkabog ng kanyang tiyan ay nagtulak sa kanya. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. May kailangan ka, Hija. Hirap siyang magsalita. Si Attorney Rafael Del Mundo po. Nandyan po ba siya? Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Attorney Rafa. Matangkad, nakasuot ng simpleng kamisa de chino at may salamin sa ilong. Ang kanyang mga mata ay matatalim, ngunit may bakas ng kabaitan. Nagulat siya nang makita si Maya. Maya, ikaw ba yan? Anak ka ni Mang Oscar, di ba? Tanong niya, may pagtataka sa kanyang tinig. Tumango si Maya, halos hindi makahinga. Nang makapasok, nag-ulantang si Attorney Rafa sa kanyang kalagayan. Agad siyang pinaupo at binigyan ng mainit na kape. Ang init ng tasa sa kanyang mga kamay ay parang munting kalinga sa kanyang kaluluwa. Sinimulan ni Maya ang kanyang kwento. Bawat salita ay nagpupumilit lumabas. Ang pagmamahal niya kay Gio, ang pagbubuntis niya, ang pagtataksil ng mga Sandoval, ang papeles, ang pagtataboy, ang takot na may sumusunod. Habang nagsasalita si Maya, nakikinig lang si Attorney Rafa. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na sinusuri ang bawat detalye. Nang matapos si Maya, mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga Sandoval, malakas, may koneksyon. Sa wakas ay sabi ni Attorney Rafa, kilala ko sila. May mga kwento na ako tungkol sa kanila. Sa totoo lang, may utang na loob ako sa ama mo. Matagal na. Tinitigan siya ni Maya. Nagtataka. Hindi niya kailanman narinig ang tungkol doon. Ang totoo, Maya, patuloy ni Attorney Rafa, may bigat sa kanyang tinig. Ang pamilya namin, minsan ding naloko sa isang investment scheme. Parang yung harbor redevelopment na pinangalanan mo. Maraming nawalan ng pera, kasama ang ama ko. Hindi ko napatunayan noon. Pero ngayon, parang may pagkakataon, may koneksyon ito sa mga Sandoval. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Hindi lang siya ang biktima. Hindi ka nag-iisa, Maya. Ang totoo, meron din akong dapat ayusin. Ang sugat na ito, matagal ko nang dinadala. Humigop siya ng kape. Ang mga Sandoval, malakas, may koneksyon. Pero ang katotohanan, Maya, mas matapang at mas nakakasira. Ilang araw na ang lumipas. Sa maliit na apartment na inayos ni Attorney Rafa, sinubukang magpahinga ni Maya. Pero ang takot ay nananatili, parang anino sa bawat sulok ng kwarto. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki. Paalala ng buhay na dapat niyang ipaglaban. Isang hapon, habang nag-iisa si Maya, may kumatok. Nagulat siya. Sino kaya? Alam ba nila ang kinaroroonan niya? Nanlamig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. May dalang payong na handang gamitin bilang pananggalang. Pero ang nakita niya ay hindi inaasahan. Maya, salamat sa Diyos at ligtas ka. Si Yaya Nena, matanda pero mabilis ang kilos. Agad siyang niyakap ni Yaya Nena ng mahigpit. Halos hindi makahinga si Maya sa biglaang yakap. Yaya Nena, paano ka napunta rito? Nagtatakang tanong ni Maya. Hinahanap kita, anak. Nag-alala ako. Naririnig ko ang lahat. Ang pag-alis mo.
at ang mga pinagsasabi ni Doña Lilia. Nagawi ang tingin ni Yaya Nena sa tiyan ni Maya. Mabuti at okay kayo. Hinila siya ni Yaya Nena papasok. Siniguro na nakasarado ang pinto. Naku anak, ang sama ng loob ko. Hindi ko inakala na gagawin nila sa'yo yan. Pero Maya, may dapat kang malaman. Kinuha ni Yaya Nena ang isang lumang notebook mula sa kanyang bag. Hindi ito diary ng tsismis, kundi isang serye ng mga petsa, pangalan, at mga bilin na narinig niya sa mga pasilyo ng mansyon ng mga Sandoval. Ito ang kanyang munting sikreto. Matagal na akong nagtataka, Maya. Ang mga business meeting ni Sir Gio, pahaba ng pahaba, at si Doña Lilia, palihim ng palihim makipag-usap sa telepono. May mga pangalan na paulit-ulit na naririnig ko. Mga numero, mga petsa, hindi ko alam kung bakit, pero sinulat ko lang ang lahat. Habang binubuklat ni Yaya Nena ang notebook, nakikinig si Maya. Bawat salita ay bumubuo ng isang mas madilim na larawan ng mga Sandoval. At saka, nak, patuloy ni Yaya Nena, may bahid ng pag-aalangan. Hindi lang ito dahil sa'yo. Kilala ko rin ang papa mo. Si Mang Oscar, maraming beses niya akong tinulungan nung araw. Kaya, may utang na loob din ako sa kanya. Hindi ko hahayaang apihin ka ng mga Sandoval. Ang kanyang puso ay biglang gumaan. Hindi siya nag-iisa. Ang taong pinakamalapit sa kanya sa loob ng bahay ng mga Sandoval ay naging kanyang kakampi. Yumakap si Maya kay Yaya Nena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Salamat, Yaya. Maraming salamat. Kahit anong mangyari, nak, hindi ka namin iiwan. Walang ibang magmahal sa'yo kundi kami. Bulong ni Yaya Nena habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Kahit mali, mali. Kahit mayaman pa sila, dapat managot. Pero may isang bagay pa si Yaya Nena na nais sabihin. Bumalik siya sa notebook, tinitignan ang isang partikular na pahina. Ang kanyang boses ay biglang bumaba, puno ng pagkabahala. At si Kuya mo, Maya, bago siya mawala, may kakaiba na akong napapansin. Ang pangalan niya, nandito rin sa notebook ko. Kasama ng mga pets ang hindi ko maintindihan. Parang may pinagtatakpan silang malaki, Maya. Malaki. Ipinakita ni Yaya Nena ang kanyang notebook kay Attorney Rafa. Tahimik na binasa ng abogado ang bawat pahina. Ang mga mata ay mas lalong tumatalim habang nakikita ang mga petsa, pangalan at mga kakaibang bililin na naroroon. Ang mga pangalan ng kumpanyang paulit-ulit na lumalabas, lalo na ang mga may kaugnayan sa Harbor Redevelopment Project, ay tila pamilyar kay Attorney Rafa. Ang mga pangalan na ito, pareho sa mga kumpanyang involved sa scheme na kinasangkutan ng pamilya ko noon. Bulong ni Attorney Rafa, parang kausap ang sarili. Ang modus, parehong-pareho. Maya na nakikinig sa bawat salita, ay biglang naramdaman ang lamig sa kanyang mga buto. Pero Attorney Rafa, ano po ang kinalaman ng kuya ko dito? Ang sabi po nila, aksidente lang ang nangyari sa kanya. Bad timing. Umiling si Attorney Rafa. Maya, sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan, bihira ang aksidente kung mayroong malaking halaga ang nakataya. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang mga Sandoval. Ang Harbor Redevelopment na ito, paulit-ulit nilang binabago ang pangalan. Pero ang galaw, pare-pareho. Manghihikayat ng maliliit na investors, pangako ng malaking balik, tapos biglang mawawala ang pera. Kinuha ni Maya ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Litrato nila ng kanyang kuya, nakangiti, noong bata pa sila. Si Kuya Ramon, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang superhero. Ang kuya mo, patuloy ni Attorney Rafa, ang kanyang boses ay mas malalim. Matalino siya, Maya. Isa rin siyang accountant, di ba? Hindi malayong natuklasan niya ang irregularidad sa mga transaksyon ng mga Sandoval. Maaring may nakita siyang koneksyon sa mga kumpanyang ito o isang malaking sikreto na gustong itago ng mga Sandoval.
Ang sakit na matagal nang nakabaon sa puso ni Maya, ang pagkawala ng kanyang kapatid, ay muling sumilay. Isang aksidenteng di sinasadya o isang pagpaslang na pinlano. Kung totoo iyon, mas malalim ang pagtataksil ng mga Sandoval kaysa sa iniisip niya. Ang pagtataksil hindi lang sa kanya, kundi sa alaala ng kanyang kuya. Ang galit ay unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib. Tinitigan ni Maya ang litrato ng kanyang kuya, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Patawarin mo ako, kuya. Hindi kita pinaniwalaan. Hindi ko alam na may nilalabanan kang ganito kabigat. Ang tanging nagawa niya noon ay tanggapin ang paliwanag ng pamilya Sandoval na ang kanyang kuya ay nasa maling lugar sa maling oras. Ngayon, nagdududa siya sa bawat salitang sinabi nila. Kailangan nating patunayan ito, Attorney Rafa, para sa kuya ko, para sa lahat ng naloko nila. Oo, Maya. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ngunit habang sinasabi ito ni Attorney Rafa, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Sinagot niya. Walang nagsasalita. Tanging malalim na paghinga ang naririnig niya sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses, malalim at manipis, na tila binago. Tigilan mo na yan, Rafael. Hindi mo gugustuhin ang matutuklasan mo. May mga tao na hindi mo kayang kalabanin. May pamilya ka. Isipin mo ang pamilya mo. Biglang pinatay ang tawag. Nagkatinginan sila ni Maya at Yaya Nena. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Matapos ang tawag na yon, tila may nagbago sa paligid. Bawat galaw ni Maya at Attorney Rafa ay tila binabantayan. Sa tuwing lalabas si Maya para magpa-check up, na ngayon ay sinisigurado ni Attorney Rafa na regular, ay may pakiramdam siyang may nakasunod. Ang mga sasakyang nakaparada sa di kalayuan, ang mga mukhang hindi pamilyar na tila laging naroon. Isang gabi, nang bumalik si Attorney Rafa sa kanyang opisina, nakita niyang bukas ang pinto. Lahat ng drawer ay nakabukas. Ang mga libro ay nagkalat sa sahig. May naghalungkat. Malinis ang pagkakagawa. Walang bakas ng puwersahang pagpasok. Parang profesional. Ngunit salamat sa pag-iingat ni Attorney Rafa, ang mga importanteng dokumento at ang notebook ni Yaya Nena ay nasa isang ligtas na lugar. Sinusubukan nilang takutin tayo, Maya. Sabi ni Attorney Rafa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkabahala. Nalaman na nila na gumagalaw tayo. Kinabukasan isang lalaki ang lumapit kay Yaya Nena sa palengke. Hindi ito ang unang pagkakataon, isang lalaking nakasalamin, may tago ng ngiti. Kumusta, Yaya Nena? Nakita mo ba si Maya? Hinahanap siya ni Doña Lilia. May mahalaga raw siyang ibibigay. Ngunit ang ngiti sa labi ng lalaki ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At ang mahalaga na sinasabi niya ay may iba pang ibig sabihin. Huwag kang sasama sa kung sino-sino, lalo na sa mga gustong sumira sa pamilya Sandoval. Baka madamay ka pa. Sayang ang pinagsamahan ninyo ni Doña Lilia. Nang bumalik si Yaya Nena, putlang-putla siya. Ikinuwento niya ang nangyari. Maya tinatakot nila ako, pero hinding-hindi ako susuko. Hindi ako papayag na saktan kanila. Ang mga insidenteng ito ay nagpatindi sa takot ni Maya. Hindi na lang siya ang pinupuntirya. Pati ang mga taong malapit sa kanya ay nadadamay. Ang kanyang tiyan ay madalas sumakit sa tuwing nakakaramdam siya ng kaba. Ang anak niya, kailangan niyang maging mas matatag para sa anak niya. Kailangan nating lumipat ulit, Maya, sabi ni Attorney Rafa. Hindi na ligtas dito. Mula sa isang maliit na apartment, lumipat sila sa isa pang lugar. Mas liblib, mas mahirap matunton. Ang kanyang buhay ay naging isang serye ng pagtatago at pag-iwas. Bawat araw ay isang pagsubok. Kung minsan, naiisip niya ang buhay niya noon. Simple, payapa. Ngayon, puno ng takot at pakikipaglaban.
Isang gabi, habang nag-iisa si Maya sa bagong tinutuluyan, narinig niya ang isang tunog sa labas ng bintana. Isang lagabog. Bigla siyang kinilabutan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sinilip ang dilim. Wala siyang nakita. Pero ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ginawa niya ang tanging magagawa niya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang munting sipa mula sa kanyang anak. Ang init ng kanyang balat, ang munting kilos sa loob, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya susuko. Hindi siya papayag na ang anak niya ay mamuhay sa takot. Kaya natin ito, anak. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi tayo susuko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kinabukasan, isang bagoong na binuo sa isang lumang sako ng bigas ang natagpuan sa labas ng pinto nila. Nakapatong dito ang isang larawan ng kanyang kuya na ngayoy may malaking ekis na pula sa mukha at isang kanhwako heo. Ang mensahe ay malinaw. Isang babala. Ang babala ay malinaw. Ang larawan ng kuya ni Maya na may ekis na pula ay tumatak sa kanyang isip. Nagpaalala sa kanya na ang kalaban ay handang gawin ang lahat. Ngunit sa halip na matakot, tila nag-alab ang isang apoy sa kanyang dibdib. Para sa kanyang kuya, para sa kanyang anak, lalaban siya. Isang linggo ang lumipas. Sa isang tagong lugar, isang lumang tindahan na sarado na. Nagpulong sina Maya, Yaya Nena at Attorney Rafa. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon. Kailangan natin ng mas malakas na ebidensya, sabi ni Attorney Rafa habang nakatitig sa mga dokumento. Hindi sapat ang mga pinaghihinalaan lang. Kailangan natin ng matibay na magpapatunay sa koneksyon ng mga Sandoval sa mga investment scam at sa nangyari sa kuya mo. Nag-aalangan si Yaya Nena. Mayroon pa po akong isang bagay, Attorney Rafa. Hindi ko lang alam kung sapat. Kinuha niya mula sa kanyang lumang pitaka ang isang maliit, lumang recording device. Halos gumuho ang mundo ni Maya. Hindi lang pala notebook. Nakuha ko po ito. Noong minsan, naririnig ko ang mga usapan nila, Doña Lilia at ni Sergio sa may sala. Akala nila, tulog ako. Pero nakikinig ako. May mga linyang akala nila ay ligtas sabihin dahil kasambahay lang ang nakakarinig. Ipinlay ni Yaya Nena ang recording. Malabo ang tunog, pero sapat para marinig ang tinig ni Doña Lilia, ang boses ni Gio. Narinig ni Maya ang mga salitang Harbor Project, alisin sa daan, at ang pangalan ng kuya niya, Ramon. Ang boses ni Gio ay tila nag-aalangan, ngunit ang boses ni Doña Lilia ay matigas at may autoridad. Kailangan nating tapusin yan bago pa lumaki ang problema, Gio. Alam mo kung gaano kahalaga ito sa atin. Namutla si Maya, totoo nga. Ang kuya niya, pinatahimik. Ito na, Maya. Ito ang kailangan natin. Sabi ni Attorney Rafa, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sapat na ito para buksan ang kaso. Ngunit hindi lang yon. May isa pa silang tinig. Isang dating empleyado ng mga Sandoval, si Mang Tonyo, na pilit na sinisante ng matuklasan ang ilang irregularidad sa mga papeles ng kumpanya. Matagal siyang tahimik dahil sa takot. Ngunit nang marinig ang kwento ni Maya sa balita, oo, kumalat na ang kwento ng pagtataboy sa kanya. Salamat sa mga network ni Attorney Rafa, nagdesisyon siyang lumabas. Dati na akong nakakita ng ganyang galaw, Attorney Rafa. Sabi ni Mang Tonyo sa isang pulong. Pilit na pinapalabas na mali ang report ko, pero alam ko, may niluluto sila. Habang nagtitipon ang mga ebidensya, sa mansyon ng mga Sandoval, si Gio ay parang may mabigat na daladala. Ang kanyang mga mata ay laging malalim, malayo. Narinig niya ang mga balita tungkol kay Maya, ang mga sabi-sabi sa paligid. Ang mukha ng ina niyang, si Doña Lilia, na laging seryoso at walang awa. Isang araw, nakita ni Gio si Maya sa isang lumang karinderya. Nag-iisa siya,
habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit may bakas ng matinding lakas. Sumakay si Gio sa kanyang kotse, nakatingin lang mula sa malayo. Isang girot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang magiging anak. Ganito ang ginawa niya, ang pamilya niya. Isang butil ng luha ang dahan-dahang lumandas sa pisngi ni Gio. Ginagawa ko ba ang tama? Ang tanong na yon ay bumabagabag sa kanya. Bumalik si Attorney Rafa sa meeting. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may pag-asa. Tinitigan niya si Maya. Maya, kumpleto na ang lahat. Ang mga recording ni Yaya Nena, ang testimonya ni Mang Tonyo, at ang mga dokumentong nakita ko. Handang-handa na tayo. Huminga siya ng malalim. Pero Maya, ito na ang simula ng pinakamabigat na laban sa buhay mo. Hindi magiging madali. Hindi sila susuko ng basta-basta. Tinitigan ni Maya ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay tumingin kay Attorney Rafa. Matigas ang kanyang panga. Ang mga mata niya ay matalim at puno ng determinasyon. Attorney Rafa, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Handa na po ako. Para sa kuya ko at para sa anak ko. Handa na akong lumaban sa harap ng lahat dahil ito na ang simula. Nagtipon ang mga tao sa korte. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay nakahanda sa kanilang mga notebook. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng tensyon at kuryosidad. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagharap sa katotohanan. Pumasok si Maya, kasama si Attorney Rafa sa isang gilid at si Yaya Nena sa kabila. Kahit buntis, tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Sa kabilang banda, nakaupo si Doña Lilia. Suot ang kanyang mamahaling damit, may ngiti sa labi na puno ng paghamak. Sa tabi niya, si Gio, tahimik pa rin. Ang kanyang tingin ay nakayuko. Nagsimula ang pagdinig. Isang serye ng mga panimulang argumento ang inilatag. Attorney Rafa, sa kanyang matalas na tinig, ay sinimulan ang kanyang presentasyon. Inilatag niya ang mga ebidensya tungkol sa Harbor Redevelopment Project, ang mga shell companies, at ang modus operandi ng mga Sandoval na panlinlang sa mga maliliit na investor. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng mana, sabi ni Attorney Rafa habang itinuturo ang mga diagram sa screen. Ito ay tungkol sa isang pattern ng panlilinlang, pagsasamantala, at pagyurak sa karapatan ng iba. At ang pinakamasakit, ito ay konektado sa isang kaso ng pagpaslang na pinilit nilang ilibing bilang isang aksidente. Natahimik ang buong korte. Ang pangalan ni Kuya Ramon ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ngunit ang abogado ng mga Sandoval, si Attorney La Cruz, ay agad na bumangon. Objection, Your Honor. Baseless speculation. Malicious attacks on the Sandoval family's reputation. Sustained, sabi ng hukom. Stick to the facts, Attorney Del Mundo. Nagsimula ang pagtatanong sa mga saksi. Ilang minuto pa lamang at ang abogado ng Sandoval ay inatake na si Maya ng personal. Miss Alonzo, hindi ba totoo na ikaw ay nagmula sa isang simpleng pamilya? Na ang iyong pamilya ay walang yaman o koneksyon? Tanong ni Attorney Cruz, may halong panunuyaki. Nag-init ang pisngi ni Maya. Opo, Attorney. At hindi ba totoo na nang makilala mo si Mr. Gio Sandoval, agad kang nagbitiw sa trabaho, umaasa sa yaman ng kanyang pamilya? Tuloy ni Attorney Cruz, ang kanyang boses ay mas matalim. Hindi ba't ikaw ang gold digger dito, Miss Alonzo? Na gumagamit ng iyong pagbubuntis para makuha ang pera ng mga Sandoval? Ang mga salitang yon ay parang sampal sa mukha ni Maya. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya. Ang tingin niya ay dumako kay Doña Lilia, na ngayoy nakangiti ng mapanlait. Pagkatapos ay kay Gio, na nanatiling nakayuko, parang walang pakialam.
Isang matinding galit ang naramdaman ni Maya. Hindi. Hindi ako ang gold digger. Ang kanyang pagmamahal kay Gio ay totoo. Ang kanyang mga sakripisyo ay totoo. Hindi po. Matatag niyang sagot, kahit nanginginig ang boses. Minahal ko po si Gio at ang ipinaglalaban ko po ay hindi pera, kundi katarungan para sa pamilya ko at para sa anak ko. Sa kabila ng mga atake, nanatili siyang matatag. Ngunit bago pa matapos ang araw, may isang hindi inaasahang nangyari. Bumangon si Attorney Cruz, may kakaibang ngiti sa labi. Your Honor, humihingi po kami ng permiso na magpatawag ng isang panibagong saksi. Isang saksi na may mahalagang impormasyon na kayang baligtarin ang lahat ng akusasyon laban sa aming kliyente. Isang patunay na hindi kailanman inaasahan ng sinuman. Nagitla ang korte at Attorney Rafa ay kumunot ang noo, nagtataka. Sino ang saksing ito? At ang saksing ito, Your Honor, patuloy ni Attorney Cruz habang nakatitig kay Maya, ay magbibigay ng testimonya na magpapatunay na ang lahat ng paratang ni Miss Alonso at ng kanyang abogado ay pawang kasinungalingan lamang. Bumalik ang tensyon sa korte nang ipahayag ang tungkol sa bagong saksi. Nagtataka si Maya gayon din si Attorney Rafa. Sino ang may kakayahang baligtarin ang lahat sa puntong ito? Ngunit bago pa man dumating ang saksing iyon, tinawag ni Attorney Rafa si Yaya Nena sa bupete. Tumayo si Yaya Nena. Kahit matanda, tuwid ang kanyang likod. Mukha siyang alanganin, ngunit may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang lumang notebook. Yaya Nena, tanong ni Attorney Rafa, may paggalang sa kanyang tinig. Maari mo bang sabihin sa korte ang iyong nalalaman tungkol sa mga usapan at gawain ng pamilya Sandoval? Nagsimulang magkwento si Yaya Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang sinasabi niya ang katotohanan, naging mas matatag ito. Bawat petsa, bawat pangalan, bawat kakaibang bilin mula sa kanyang notebook, lahat ay inilatag niya. Ang mga business meeting po ni Sergio, gabi-gabi. May mga pumupunta na hindi naman namin nakikita noon. At si Doña Lilia, laging may kausap sa telepono. Mga pangalan po ng kumpanya, Harbor Development Project, paulit-ulit. Pagsaksi ni Yaya Nena. Tapos, ang pangalan po ni Kuya Ramon, ang kapatid ni Maya. Narinig ko po minsan na pinag-uusapan nila kung paano aayusin ang problema sa kanya. Ilang linggo bago siya mawala. Namilog ang mga mata ni Doña Lilia, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Si Gio, unti-unti nang iniangat ang ulo. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. At mayroon ka pa bang ibang ebidensya, Yaya Nena? Tanong ni Attorney Rafa. Hinugot ni Yaya Nena ang recording device. Ito po. Ni-record ko po ang mga usapan nila. Akala nila hindi ko maririnig kasi kasambahay lang ako. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa korte nang ipinlay ang recording. Malabo man, maririnig ang tinig ni Doña Lilia na may pagbabanta at ang nag-aalangan na sagot ni Gio. Mga salitang nagpapatunay sa kanilang mga lihim at panlilinlang. Ang pangalan ni Ramon ay muling umaling-awngaw. Ang mga plano na itago ang katotohanan. Sinubukan ni Attorney Cruz na pababain ang kredibilidad ni Yaya Nena. Hindi ba't isang matandang kasambahay ka lang? Paano ka makakapagsabi ng totoo? Hindi ba't may galit ka lang sa mga Sandoval? Hindi po. Matatag na sagot ni Yaya Nena. Ang totoo. Totoo. Kahit sino ang nagsabi. Pagkatapos ni Yaya Nena, sumunod si Mang Tonyo, ang dating empleyado ng mga Sandoval. Siya ang nagbigay ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa mga maling financial reports at ang mga pilit na pagtatakip ng mga irregularidad sa mga proyekto. Nagsimulang gumuho ang maskara ni Doña Lilia. Hindi na siya makangiti. Ang kanyang mukha ay nanigas at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Your Honor, sabi ni Attorney Cruz, may pagtatangkang ipaliwanag.
Ang mga testimonya na ito ay pawang, mga gawa-gawa lamang, mga akusasyon ng mga taong may galit sa aming kliyente. Nasaan ang aming saksi? Biglang bumukas ang pinto sa likod ng korte. Isang figura ang pumasok. Lahat ay nagulat. Hindi ito ang inaasahan ng sinuman. Naglakad siya, dahan-dahan, patungo sa bupete. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, puno ng pag-aatubili. Ngunit sa kanyang mukha, may isang bagay na nagbago. Hindi na ito ang mukha ng isang duwag. May bakas ng pagod, ng hapis, ngunit meron ding determinasyon. Nagkatinginan si Maya at ang lalaking ito, ang puso ni Maya ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi siya makapaniwala. Si Gio. Hawak niya ang isang folder. Ang kanyang tingin ay dumako kay Doña Lilia, na ngayoy tuluyan ng namutla at pagkatapos kay Maya. Walang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagsasabi ng libong-libong bagay. Ang mukha ni Gio ay nagpapahiwatig ng kanyang paglaban sa kanyang sariling konsensya. Naglakad si Gio patungo sa bupete. Ang bawat hakbang ay parang pasan niya ang bigat ng mundo. Nakatitig sa kanya ang lahat, lalo na si Doña Lilia, na ngayoy blanko ang mukha, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Maya ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi maintindihan ang halo-halong emosyon, gulat, galit at isang munting kislap ng pag-asa. Mr. Sandoval, tanong ni Attorney Cruz, ang abogado ng mga Sandoval, na ngayoy tila naguguluhan din. Ano po ang layunin ng inyong paglilitis? Huminga ng malalim si Gio. Ang kanyang mga mata ay lumipad kay Maya. Pagkatapos ay kay Doña Lilia. Nandito po ako para sabihin ang totoo, Your Honor. Matatag niyang sabi, bagaman nanginginig ang boses. Ang totoo tungkol sa aming pamilya at sa lahat ng aming ginawa. Kinuha ni Gio ang folder na dala niya. Mayroon po akong ebidensya, isang serye ng mga email at bank statements na nagpapatunay sa mga shell companies na ginamit namin para sa Harbor Redevelopment Project. At ang koneksyon nito sa pagkamatay ni Ramon Alonso, ang kuya ni Maya. Nabulabog ang korte, bumangon si Doña Lilia, halos sumigaw. Gio, ano ang ginagawa mo? Anak, itigil mo yan. Ngunit hindi pinansin ni Gio ang kanyang ina. Ipinakita niya ang mga dokumento. Mayroon doon na isang email mula sa account ni Doña Lilia na nagbibigay ng detalyadong instruksyon sa isang tauhan na linisin ang bakas at siguraduhin na hindi na makakagulo pa si Ramon. Isang tahimik na pag-amin na pinlano ang pagkamatay ni Kuya Ramon. At ako po, patuloy ni Gio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sumunod ako sa ina ko dahil may hawak siyang isang sikreto. Ang mga pagkakamali ko noon sa negosyo, ang mga utang ko. Ginamit niya yon para kontrolin ako, para gawin ang lahat ng gusto niya. Pero hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kayang tingnan si Maya na naghihirap ng dahil sa amin. Naramdaman ni Maya ang sakit na humalo sa lunas. Ang paliwanag ni Gio ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang pagkukunwari. Ngunit hindi nito nabura ang sakit ng pagtataksil. Si Doña Lilia, na dati matigas at mayabang, ay ngayoy tuluyan ng supdo. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang pinakamalaking sandata, ang kanyang anak, ay siya mismong bumali sa kanya. Tumingin si Gio kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Maya. Mahal kita. Pero duwag ako. Pinili ko ang takot kaysa sa pagmamahal ko sa'yo at sa anak natin. Sana'y mapatawad mo ako balang araw. Hindi makasagot si Maya. Ang sakit ay napakalalim. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroon ding kaunting pag-unawa. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Maya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtatapos ng isang kabanata ng buhay niya. Sinubukan pa ring ipagtanggol ni attorney.
Cruz si Doña Lilia, ngunit ang mga ebidensya at ang testimonya ni Gio ay hindi na kayang baligtarin. Ang katahimikan ay bumalot sa korte, mas matindi pa sa anumang sigaw. Ang mga Sandoval, ang pamilyang tila perpekto sa panlabas, ay tuluyan ng nabuking. Sa wakas, kinuha ng hukom ang kanyang gavel. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bahid ng pagdududa. Sa bisa ng mga ebidensya at patunay na inilatag sa hukumang ito, matapos ang masusing pagsusuri sa mga testimonya ng mga saksi at batay sa mga probisyon ng batas, ang korte ay nagpasya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa korte. Lahat ay naghihintay, pigil ang hininga. Sa desisyon ng hukom, ang gavel ay muling bumaba at ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw, malinaw at matatag. Sa kasong ito ng panloloko, pagtatago ng krimen, at paglabag sa karapatan ng isang tao, ang korte ay nagpasiya na ang mga akusado, si Doña Lilia Sandoval at Mr. Gio Sandoval, ay nagkasala. Parang may bumagsak na malaking pader sa korte. Ang mga Sandoval, ang pamilyang tila hindi matitinag, ay tuluyan ng gumuho. Ang korte ay nag-uutos na ibalik ang lahat ng ari-arian at mana ni Maya Alonzo, kasama ang kompensasyon para sa lahat ng pinsalang dinanas niya. Bukod pa rito, ang lahat ng bank accounts at ari-arian ng Sandoval Group na konektado sa Harbor Redevelopment Project ay i-freeze at sisiyasatin ng mas malalim. Si Doña Lilia Sandoval at Mr. Gio Sandoval ay haharap sa kaukulang parusa na itinakda ng batas para sa kanilang mga krimen. Tumindig si Doña Lilia, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng kulay, ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay nawala sa isang iglap. Si Gio, na nakatayo sa bupete, ay yumuko, tila tinatanggap ang kanyang kapalaran. Maya, sa kabilang banda, naramdaman ng isang halo-halong emosyon. Hindi siya nagdiwang. Ang tagumpay ay may kasamang matinding sakit. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak, hindi ng kaligayahan, kundi ng lunas. Lunas mula sa bigat na matagal niyang pinasan. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang pribadong ospital, matagumpay na isinilang ni Maya ang kanyang anak, isang malusog at gwapong sanggol na lalaki. Habang hawak niya ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang pag-ibig na hindi kayang sirain ng sinuman. Ang pag-ibig na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Tinitigan niya ang sanggol, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Rafael, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang liwanag ko, anak. Pinangalanan niya ang kanyang anak sa alaala ng abogadong tumulong sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon. Si Yaya Nena ay nanatili sa piling ni Maya. Naging lola na siya sa sanggol. Ang kanyang mga mata ay laging pununo ng pagmamahal at pag-aalaga. Si Attorney Rafa ay patuloy na naging sandigan ni Maya, hindi lang sa batas, kundi sa buhay. Ang mga Sandoval ay nawala sa paningin ng publiko. Ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng eskandalo at panloloko. Si Gio ay nasa kulungan, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Wala nang balita tungkol kay Doña Lilia na tila naglaho na parang bula. Maya, sa tulong ni Attorney Rafa at Yaya Nena, ay itinatag ang isang advocacy at legal support group para sa mga biktima ng investment scams. Ang kanyang karanasan ay naging inspirasyon para sa marami. Mula sa pagiging biktima, siya ay naging tagapagtaguyod. Isang araw, habang naglalaro si Rafael sa parke, nakaupo si Maya sa isang bench. Ang araw ay mainit at ang hangin ay sariwa. Ang buhay ay nagpatuloy. Ang mga sugat ay hindi ganap na nawala. Ngunit ang mga ito ay gumaling. Naging matibay siya, naging buo. Nakita niya ang isang postman na lumapit. May hawak na isang sobre.
Isang sulat na walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya. Sa loob ay isang lumang litrato. Siya at si Gio, nakangiti. Noong bago pa ang lahat. Sa likod, may sulat kamay. Sana'y maging masaya ka, Maya. Ingatan mo siya. Walang pangalan. Ngunit alam ni Maya kung sino ang nagpadala. Isang kislap ng lungkot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapayapang ngiti. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang bagong buhay ay puno ng pag-asa at dignidad. 5 taon na ang lumipas. Ang maliit na bata na ipinaglaban ni Maya sa gitna ng unos ay isa ng matalinong bata. Puno ng buhay. Si Rafael. Malakas at masayahin, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kislap ng pag-asa, kinalimutan ang dilim na pinagmulan ng kanyang ina. Si Maya, na dati isang biktima, ay isa ng inspirasyon. Ang kanyang advocacy at legal support group, Pusong Matatag, ay lumaki at nakatulong na sa daan-daang tao na naloko at naabuso. Ang kanyang kwento ay patuloy na ibinabahagi, nagbibigay lakas sa mga kababaihan na labanan ang kawalan ng katarungan. Sa kanyang opisina, na puno ng mga ngiti ng mga natulungan, nakaupo si Maya, hindi na isang babaeng may takot sa mga mata, kundi isang babaeng may kapayapaan at lakas. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi ganap na nawala. May mga peklat pa rin, ngunit ang mga peklat na yon ay naging paalala ng kanyang pinagdaanan at ng lakas na natuklasan niya sa kanyang sarili. Ang sakit ng pagtataksil ni Gio, ang panlilinlang ni Doña Lilia. Ito ay bahagi na ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagkatao. Natawad na ba si Maya? Hindi niya kailanman sinabi na ganap na siyang nagpatawad sa paraan ng paglimot. Ngunit siya ay nagpatawad sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa galit at pait. Natutunan niyang tanggapin ang nangyari at gamitin ito bilang lakas para lumago. Ang pagpapatawad niya ay hindi para sa mga Sandoval, kundi para sa kapayapaan ng kanyang sariling puso at sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang sulat ni Gio, na minsan ay nagdala ng halo-halong emosyon, ay nakatago na ngayon sa isang lumang album ng litrato, isang paalala ng isang bahagi ng kanyang buhay na nagturo sa kanya ng mahalagang aral. Alam niyang patuloy na nagpapadala si Gio ng suporta para kay Rafael at iyon ay sapat. Hindi niya hinahanap ang muling pakikipag-ugnayan, kundi ang pag-asa na balang araw, matututo rin si Gio mula sa kanyang mga pagkakamali. Nakatagpo ba siya ng kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi na isang lugar o tao, kundi isang kalagayan ng kanyang puso. Ito ay nasa ngiti ng kanyang anak, sa mainit na yakap ni Yaya Nena, na ngayon ay isa ng tunay na lola, at sa matalik na pakikipagkaibigan kay Attorney Rafa na naging tunay na pamilya. Nakita niya ang kapayapaan sa bawat biktima na kanyang natutulungan, sa bawat laban na kanyang ipinapanalo para sa katarungan. Ang kanyang bahay ay puno ng tawanan at pagmamahalan, isang tunay na kanlungan. Ano ang aral na iniwan sa mga tagapakinig? Ang kwento ni Maya ay isang patunay na ang puso, kahit sugatan ng paulit-ulit, ay may kakayahang gumaling at lumakas, na ang pag-ibig sa sarili at sa mga mahal sa buhay ay ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kawalan ng katarungan, na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpapalaya, at kahit gaano man kadilim ang landas, laging may pag-asa at liwanag para sa mga pusong handang lumaban para sa katotohanan at dignidad. Ang isang ina na nagmamahal ng walang pasubali ay kayang baligtarin ang lahat. Isang hapon, habang naglalakad si Maya sa dalampasigan kasama si Rafael, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa karagatan. Humawak sa kanyang kamay si Rafael. "Mama, mahal kita!" Sigaw ni Rafael habang tumatakbo papalapit. Yumuko si Maya, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Hinalikan niya sa noo. "Mahal din kita, Rafael. Ikaw ang pinakamagandang kwento ng buhay ko.
Ang kanyang nangiti ay payapa, puno ng pag-asa. Ang kanyang pusong sugatan ay tuluyan ng gumaling. At sa paggaling ng puso ni Maya, dito nagtatapos ang ating kwento. Subalit, bago natin tuluyang isara ang kabanatang ito, nais kong mag-iwan ng ilang salita mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyo na aming minamahal na tagapakinig. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama si Maya sa bawat luha na inyong pinakawalan at sa bawat kaba na inyong naramdaman. Ang inyong pakikinig ang aming inspirasyon. Bilang inyong manunulat, may mga sandali na halos hindi ko kayang isulat ang paghihirap ni Maya, ang tindi ng pagtataksil na kanyang dinanas. Lalo na ang mga eksenang puno ng takot kung saan naramdaman niya ang matinding pangungulila at pag-aalala para sa kanyang anak. Mayroong bahagi ng kwentong ito na hinango mula sa mga tunay na kaganapan, mga kwento ng kababaihan na tahimik na lumalaban, na nagpaalala sa akin na ang bawat sugat ay may kaakibat na lakas. Sana'y iniwan ng kwentong ito ang isang munting apoy sa inyong puso. Apoy ng pag-asa, ng pananampalataya sa kabutihan ng tao, at ng tapang na ipaglaban ng tama. Gaya ng isang munting buto na itinanim sa gitna ng unos, ang pag-ibig at katarungan ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol. Kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may darating na bukang liwayway. Ngunit, nais kong itanong sa inyong mga puso, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Maya, kaya nyo rin bang harapin ang lahat ng pagsubok na ito? Kaya nyo bang magpatawad? Hindi upang kalimutan, kundi upang patuloy na mabuhay ng may kapayapaan. Naway naramdaman ninyo ang bawat emosyon, ang bawat aral na nais naming ibahagi. Kung naging makabuluhan ang kwentong ito para sa inyo, huwag po sanang kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. I-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang makarinig ng kwento ni Maya. Maraming salamat po muli at hanggang sa muling paglalakbay ng puso.